So pag sinabi nating pilaf, it's basically rice dish na pinangluto mo is stock. Sa mga magulang na kagaya ko, sama nyo to sa repertoire nyo, yung ating kalabasa at kesong puti, savory muffin. Alam mo yung aming tagline is authentic kasi yan. Ito yung lumabas sa bibig ko nung natikman ko yung Papa Dudut lechon manok. Iba ang lasa, iba ang sarap. We know that not everyone can go to Korea, so we have decided to bring the Korea here in the Philippines. Ang ganda na ng kulay, pang ano na siya, social media. Bakit siya rakboki? Ano siya, combination siya na ramen at saka tteokbokki. Pinagpapawisan ka naman. I'm sure kadalasan kapag sinabi yung kusinero yung isang tao, you would imagine na mga komplikadong dishes yung sineserve nito sa bahay nila. But in fact, kabaliktaran. Kagaya nung next recipe natin, ito yung madalas kong lutuin, which is shortcut, konti yung hugasin, konti yung preparation. Gagawa tayo ng pork pilaf. So pag sinabi nating pilaf, it's basically rice dish na pinangluto mo is stock. You can also add in here siguro different spices, depende kung anong trip mo. But since sisimplihan lang natin, sibuyas lang yung pinaka-aromatics na gagamitin natin. Pinaka-base nito is talagang magsasaing ka lang. Pero bago ka dumating dun sa actual na pagsasaing na proseso, bubuuin na natin yung pinaka-flavor niya. So meron na tayo ditong pot. Lagay ko lang yung ating liempo. Siguro isang tip lang when you're making your own version of pilaf, pag lalagyan mo siya ng ibang karne, one thing you have to consider is kailangan yung karne natin sabay na maluluto kasama nung bigas natin or nung ating kanin. I would siguro discourage you from using yung mga beef cuts na matagalan kung lutuin. Kaya for this dish, liempo yung gagamitin natin. So yan, medyo nire-render lang natin yung taba niya. Lalagyan ko lang ng konting-konting tubig, or in this case, yung rice wash, or hugas bigas. Saka natin lalagay ating sibuyas. Next up, yung ating bigas. So nahugasan na natin to. Sasama lang natin dun sa gisa ng ating sibuyas at saka ng ating baboy. So once na isama na natin or na-infuse na natin yung ating rice grains, ng ating ginisang baboy at saka sibuyas, lagyan na natin ng stock. Lagyan lang din natin ng cashew nuts at konting grated carrots. So malapit na maiga yung ating kanin. So this is the perfect time para ilagay naman natin yung iba pa nating ingredients. Ito yung ating leeks, rest ng ating carrots, at konti pang cashew nuts. So once na-mix na natin yung iba pa nating mga ingredients, pwede na natin itong takpan, in, saka i-serve. Food Explorers, alam niyo ba na ang lettuce kayang-kayang tumubo may lupa man o wala? Nagbabalik tayo sa Bukid Amara kung saan ipapakita sa atin ng kanilang agriculturists ang iba't ibang techniques sa pagtatanim ng lettuce. Para next time, you can grow it yourself. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kami magtanim ng lettuce. Una po, lagay lang natin tong growing media sa seedling tray.
So, ito na yung ating nababad na media sa fungicide. So, ngayon, magtatanim na tayo ng lettuce. Makikita nyo yung lettuce seeds ay bilog. Kasi ito po ay pelleted na. So, lagyan lang natin ng label, yung variety at saka kung kailan siya tinanim. Itong table na to, meron na siyang tubig at saka fungicide po. Hintayin lang natin siyang mabasa hanggang ibabaw. Kapag sumibol na ang inyong lettuce plant, oras na para ilipat ito sa hydropots. Maaari mong gayahin ang deep water culture system ng Bukid Amara gamit ang styrofoam at malaking basyon ng tubig. After 14 days, dapat yung ating mga lettuce seedlings ay nailipat na sa ating hydropot na may kokopit na media. Ngayon, ilalagay ko na siya sa ating high-dense styro sa ating deep water culture system. Itong gamit namin ay high-dense styro. Unlike dun sa mga normal na styro, yung white, napapasukan kasi siya ng tubig, so mabilis lumutin. Ito hindi. So, mas mabilis din siyang linisin. Itong deep water culture, bari naka-float lang yung styro, then nakababad tong ugat. Ayon pa kay Dilay, mainam ang teknik na ito para sa lowland variety ng lettuce. Bukod dyan, may isa pang hydroponic system na ginagamit ang Bukid Amara para naman sa kanilang highland lettuce variety. Ito yung NFT, o Nutrient Film Technique. Ito naman ay ginagabitan ng channel o yung gutter na tinatawag. So ito ideal para sa mga highland. Paalala lang rin ni Dilay at Bien, siguruhing natutubigan ng husto ang mga lettuce na nakatanim sa lupa dahil mabilis itong manuyo sa ilalim ng araw. Kaya naman sa Bukid Amara ay ginagamit silang isang mekanismo pangontra sa mainit na panahon. In terms of sunlight, hindi natin maiiwasan ang mainit na temperatura kung saan mainit ang ating araw. Ngayon, gumagamit po kami ng silver shade net na kung saan pinapanatili po nito ang malamig na temperatura pero pumapasok pa rin po ang ating liwanag. Kahit na-harvest mo na ang lettuce, maaari mo pa rin mapahaba ang buhay nito gamit pa rin ang hydroponics. Ang kagandahan ng lebang lettuce namin sa carrying tree, kung i-compare mo dun sa market, wala ng ugat. Ngayon, sa carrying tree, pwede mong lagyan ng tubig. Kung gusto mo pang tumagal ng 1 to 2 weeks, pwede mong tanggalin lang yung mga dahon na gusto mong kunin, yung malalaki na. Ngayon, ang matitira sa gitna na dahon ay lalaki pa after 1 to 2 weeks. Sa mga magulang na kagaya ko, alam ko lagi tayo naghahanap ng mga pamamaraan para mas mapakain natin ng siguro mas healthy na pagkain yung ating mga anak. Sama nyo to sa repertoire nyo, yung ating kalabasa at kesong puti, savory muffin. It's one of those recipes na pwedeng-pwede nyong gawin with your kids para magkaroon sila ng appreciation doon sa dish na to and sa gulay na ipe-prepare natin. So yung pinaka-base ng dish natin is yung ating kalabasa. And then, yung ating kesong puti. Yung ating leeks. So season lang natin to ng salt and pepper. Medyo alalay lang kayo sa salt kasi gumagamit tayo ng kesong puti. So medyo maalat na to. Now for this dish, kung gusto niyo yung talagang fluffy ito, very reminiscent doon sa, or very close doon sa nakasanayan ninyong muffin recipe, pwedeng-pwede nyo itong dagdagan ng all-purpose flour and baking powder. Itutuloy natin ang paggawa ng ating savory kalabasa muffin mamaya. Sa ngayon, tikman muna natin ang juicy at tasty lechon manok na ibibida ng isang negosyanteng kapuso. So eto na guys, isasalang na po natin ang ating raw
chicken na magiging papadudot lechon manok in few minutes. Okay? Prior to papadudot lechon manok, ako po ay engaged na sa iba't ibang mga negosyo. We have salon, we have spa, meron kaming restaurant, meron kaming milk tea shop. And na-realize ko, gusto ko ng isang brand na kailangan dikit yung pangalan ko galing sa radyo, which is Papadudot. The problem is, isa akong radio broadcaster. So, ang forte ko is broadcasting at hindi ako marunong magluto. So, naghanap ako ng isang tutulong sa akin, walang iba kundi si Chef Anthony Ang, dahil gusto ko maging specific with the taste of my brand. So, sabi ko, Chef, tulungan mo ako, paano ba ang setup? Paano ba dinideliver ang manok ng raw? Imamarinate natin, i-deliver sa store. Ano yung tamang proseso? Gusto ko nang makatikim ang mga Pilipino ng klase ng lechong manok na malinis at masarap. Alam nyo, yung logo, kulay, itsura ng packaging, isa po ako sa mga talagang abalang-abala sa pagbubuo niyan at pagkukonsepto, yellow, red, and even yung packaging, kung makikita nyo po, hindi naman sa pag-aangat, pero ang gwapo ng endorser. Ako po yun. Joke lang. So nagtitipid ako, walang budget. And aside from Papadudot lechon manok, marami din kami mga kinikerry ng mga brand. We have Crispy Pata, meron kaming sisig, meron kaming gem fruit soda, pinangalan ko kay Mrs. Alam mo yung aming tagline is authentic kasi yan. Ito yung lumabas sa bibig ko nung natikman ko yung Papadudot lechon manok. Iba ang lasa, iba ang sarap. Ito na ang inyong napaka-healthy na Papadudot lechon manok. Iba ang lasa, iba ang sarap. Tikman nyo. Food Explorers, have you been to Korea? Kung hindi pa, we got you. Dahil ang music, food, at overall vibes ng cafe na na-discover namin, kayang-kaya kang bigyan ng isang authentic Korean experience. We know that not everyone can go to Korea, so we have decided to bring the Korea here in the Philippines. Since this is a Korean-owned restaurant and also restaurant and a cafe, we want the Filipinos to experience the Korean taste, the Korean experience, Korean music. So every weekends, they organize event, and then they gather together, they listen to music. All these moments happening in Cafe Jangyum, I think it's a milestone for us to experience these moments or to witness these experiences. When we serve to Filipino customers, and then when they enjoyed our Korean food and then Korean dessert, I'm really happy, and then yes, I'm really excited every time. Sa kusina ng Cafe Jangyum, inalam ng ATM squad mates na sina Mix Almendras at Mark Oliveros kung bakit nga ba binabalik-balikan ang bestsellers ng cafe na ito. Alright, so mga food explorers, kasama ko ngayon si Miss Colleen ng Cafe Jangyum. At syempre ngayong araw na to, hindi lang kape sila kilala. Meron din kayo mga soda-based drinks, di ba? Yung mga bestseller nyo. So ngayon tuturuan mo ako kung paano gumawa, tama ba? So okay, so paano ba? Sunset Aid. Yes. Sunset Aid yung gagawin nating na soda drink. Yes. Lemon concentrate Yes. siya. So medyo may pagka-citrus yung lasa nito. Yes po. So fair, walang nakakalamang. Walang nakakalawang. So ito naman, ano naman itong binubuhos nyo ngayon? Lemon juice naman. So meron kang lemon concentrate Concentrated and at then lemon juice. Yes. Sugar syrup para mabalance yung acid Yung- ni lemon. Yan. Hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Konti lang. Sige. Okay. Next. Then, next na po natin is si ice. Ice na. Then, lagyan po natin. Ito yung soda. Yes po. Ang ganda na ng kulay. Pang ano na siya, social media. So ngayon, nalagyan na natin ng tea. Then, ito po siya, sir. Bali. Okay. Ang papakita ko lang. This is real tea. Totoong tsaa po ito kasi meron mga coffee shops or cafes. Minsan gumagamit ng mga powder. Pero dito sa Cafe Jangyum, totoo, real tea. 100%. Yes po. Totoo, ayan siya. Ayan, no? Nagbabago agad ng kulay. Parang magic lang, ha? Yes po. Tsaka ang ganda ng layers. May garnish. Ano? Patong ko lang to. Patong lang po, yes. Sunset Aid.
Tikman natin to, itong Sunset Aid. Nalalasahan ko yung soda water. Ang ganda ng fizz, actually. Yung fizz yung nagpapasarap ng experience ng pag-inom nitong Sunset Aid. Alam niyo ba na ang best partner sa mga drinks dito sa Jangyum ay ang tinatawag nilang bunggupam. So, paano ba siya ginagawa? Ang gagawin po natin yan is red bean po. Since siya po yung best seller po dito sa cafe na. Oh. Ito po yung dough niya po. Yung dough. Ayan. I-cover na lang po ulit natin siya ng dough para po mabuong fish po talaga. Pero actually, sa Korea kasi, popular talaga yung fish design, ang mga kaisda-isdaan. So siguro yun yung dahilan kung bakit fish din yung design dito sa bunggupam. Maghihintay tayo dito ng 5 minutes bago natin matikman yung bunggupam. Sa alfresco style dining ng Cafe Jangyum, magkasama nang nag-coffee break sina Mark at Migs. Ang dalgona coffee na... mas mainam talaga mag-treat tayo. Ayoko! Kaya lang, parang meron silang hindi mapagkasunduan. Okay, so tikman na natin itong dalgona coffee. Pero madaya ka kasi sa yung ice. Yes, ayoko nang mainit. Ang init na ng panahon. Parang madaya ka. Gusto papalit muna tayo. Ay, hindi ate, joke Okay, ko. sige. Ano ba siya, dudurugin pa ba to? Or... No, I think you mix it with the coffee. Try mo yung mix kasi... Tignan ko naman yung candy at tignan ka muna. Sige, ako din. Parang gusto ko siya tikman. Okay. Malambot siya pag nasa sauce dun sa coffee. It melts in your mouth. At least, kasi kailangan ko magbuhos ng candy. Uy, masarap. Parang nakatikim ako ng kapeng ginawang candy. Okay. Dahil alam ko na ba't may candy. Kasi yung candy, yung nagpapalasa dito sa coffee nila. So parang, I think they still have sweeteners, pero yung candy talaga dito, yung dalgona candy, yun yung, as it melts, meron siyang effect dun sa coffee. Dalgona coffee Kasi na... mas mainam talaga mag-treat tayo. Ayoko! Kasi mainit. Hindi ko nga muna tong hot. Ito ang perfect na Masarap kape. yung kape. Ito ang perfect na kape, Patikim man. ako. Perfect sa tag-init yan. Malamig na puso ko pero mas lumamig ang katawan ko. Akin na, wag mong... Ang sarap. Isa na lang kape na naiiwan. Ito yung kanilang Yonyu. Yes, Yonyu coffee. Okay, so since isa na lang siya, magbato-bato pizza tayo. Bato, pick. O, ikaw ang inom. Hindi siya matapang. Kamusta? Lasang gatas. Very dalagang Pilipina ba siya? Yes. Parang onting kape na hinaluan siya ng bonggang gatas. Sa una parang matapang siya tignan, pero hindi pala. Diba? Oh. Sama naman ako sa picture. Ito po. Hello po, Sir Joshua. Wow, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ano naman po ito? Popular dessert po sa Korea. At anong tawag dito? At ang ganda ng presentation niya. Madeline. Thank you so much. Kamsahamnida. Mauna ka muna. Anong gusto mo? Pink, of course. As a sweet girl. As a sweet girl, okay. Ako gusto ko yung matcha. May ko sa matcha tea. Sige, go. Pumusing ka dyan. You know? Para siyang cake. Pero may lalim. Oo, parang Korean cake nga daw to. Parang Korean. Ay. Oh, wow. Cake na may parang chocolate, white chocolate coating sa ibabaw. Na parang coral or shell. Shell. Actually, sarap. Parang mamahaling tsokolate pa. Pero parang minalalasahan ako dito. Ano? Hindi ko alam kung ano yung tawag. Pero pagkaing Pinoy na... Parang leche flan, gano'n? Or... Oo, parang ganun. Never pa napunta ng Korea, pero when I read about it, very aesthetic ang mga desserts ng mga Asian countries. Yung akala, ang i-expect mo maglalasang strawberry. Alam ko na yung texture. Ano? Parang banana bread. Ayun! Parang banana bread yung texture niya. Yun yung tamang tigas na lambot. Okay. Ang lasa. At hindi niya na sinabi yung lasa, inubos na niya kasi nasarapan siya. Tignan mo. Sana mag-share tayo, Mark. Ano to? Okay. Unique. Ngayon ako nakatikim ng ganito. Parang siyang lemon square. Lemon square na may coating ng original glazed donut. Tapos may konting honey at may sipa ng lime or ano. Okay, so ngayon titikim na tayo ng roast tteokbokki. Ikso yun sa'yo. Ano yung sa'yo? Rakboki. Bakit siya rakboki? Go. Ano siya, combination siya ng
ramen at saka tteokbokki. Pero hindi lang ramen yung nakikita ng ating mga yung food mga sausage. meron siyang sausage tsaka ano to nasa ibabaw? Cream ba yan? No, it's not. Mozzarella cheese. Masarap siya para sa akin kasi kahit na maanghang siya, hindi siya ganun kaanghang for me. So, dahil dun sa creaminess ito, nababalansa niya yung anghang. So, if you're sensitive to like spices, I think this is perfect for you. Ito, tikman natin. Ito, maanghang siya. Maanghang siya. Pero ang gusto ko dito, yung mozzarella cheese. Oo. Nagpapawisan ka na, Mark. Nararamdaman ko ang pawis mo habang nakaupo ako dito. Pero mahilig ako sa maanghang. Talaga. On a scale of 1 to 10, gano'n siya kaanghang for you? Siguro 8.5. Samantala, ituloy na natin ang paggawa ng ating savory kalabasa muffin. So kapag na-combine na natin yung ating seasoning ng salt and pepper, yung ating leeks, yung ating onions, and of course yung ating kesong puti, dito natin mas matatansya na kung gaano karaming itlog yung ilalagay natin. Since this is a tart, yung pinakamagiging binder natin dito, maghahalo sa kanya, magdadala ng flavors ng each ingredient natin ay yung ating itlog. That's why, pag gagawin nyo itong recipe na to, it's always important na sa dulo nyo ilalagay yung ating itlog. This will determine kasi kung gaano nga karaming itlog yung ilalagay natin. So for this, I would first add in siguro mga 3 pirasong itlog. So medyo konti pa siya. Pwede pa tayo magdagdag ng 2 pa. Ready na yung ating mixture. Pre-prepare naman natin yung ating muffin pan. So meron tayo ditong mantikilya. Generously lang nating papahiran ito. Bago natin salang sa oven, garnishan lang natin ng ating basil leaves. Pasok na natin sa oven.